Good morning po mga kapudi. Ngayon naman ay magluluto ako ng sinigang na maya-maya. Supposed to be sinigang sa miso. Hindi po nakakabili ng miso at wala pa. So pwede naman hiyabol yan. Ihahalo na lang sa luto ng sinigang. Pero yung iba pa kasi ay ginigisa po siya. So pwede naman na frozen natin o i-freezer at next time na lang natin gagamitin. Meron na ako ditong maya-maya. Isang buo po yan. Pero may tawag sila yan eh. Pero ang ano ko dyan ay maya-maya or kalimutan ko tawag dyan mga kaputi. May ibang tawag dyan. Pero ang intindi ko nga ay maya-maya. So ayan na, pinipirito ko na yung buntot at yung ulo. Bahagyang pirito bago natin isigang. So this time ay magsisinigang tayo na iginisa. So kailangan hindi siya piritong-pirito, bahagya lang. Huwag yung malutong. So ito, ayan, yung kabila hindi gano. Binuha ko po kasi yung GoPro, ayan. Kaya medyo, hindi naman siya gano'ng ka-toasted. Tapos yung bandang ulo ay, ito yung ulo. Tama po ba, maya-maya yan. Parang mamaya babanggitin po yung ibang tawag dyan. O baka nagkamali lang ako. Ayan, tatlong beses ko bibilingin yung ulo kasi tingnan nyo naman, pa-triangle siya. Mahirap siyang ilibog sa mantika, lalo na kung ang mantika nyo ay sakto lang. So itong mantika na to ay pinagprituhan ng antala. Yan, nung mayroon tayong sorpresa, yan. Ngayon pwede tayong mag-add ng mga isda dyan. Yes. So ito ay pasample po ni Sir Noel, yung dealer ni nanay ng hito. Para i-alok sa palengke kung sino gustong umorder. Madalang lang po kasi yung bumibili niya sa palengke. Siguro dahil hindi kilalang isda dito sa atin. So parang sikat naman niya sa ibang bansa. Gaya ng mga karpa. Kita nyo dito hindi pinapansin yung karpa kasi matinit. Sa ibang bansa po mga kapudi ay gustong-gusto nilang niluluto yan. China, Vietnam, sa Thailand, ganyan. Baka sakali. So ayan, lalakas ako ng konti yung apoy. Hinaan ko po kasi kanina. Na ay kinuha ko po yung GoPro. So ayan, iprito ko lang lahat siya. At meron na ako naka-ready dito, sama-sama na sibuyas, bawang, luya. Mas marami po ngayon yung luya para hindi siya malansa. Ayan. At ang ating mga gulay naka-ready na, nahugasan ko na. Lalagyan natin siya ng pechay, Tagalog. At itong mustasa. Meron din niyang labanos. At saka okra na maliliit at siling panigang. Syempre hindi mawala ang siling panigang. At ang star ng ating sinigang ay ayan, ang gagawing sampalok na gagawing tarumindo. Ito na naman yung aking gagamitin. Ayan. Yan po, para maiba na naman. Mas ma-healthy siya. Dahil hinog, ayan. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am Jocelyn Tenido. Ayan, shoutout po sa inyo at kay Sir Marlon Santos. Shoutout po kay, hindi ko po alam kung Sir or Ma'am, Jobe po ba to or Job. Ayan, magulo ang tindera ng Bopis. Kay Sir Robert Dicena, Sir Apollo Argila, ayan, happy birthday po Sir Apollo Argila. Happy birthday po kay Ma'am Ruby Manahan at happy birthday po kay Ate Joadel Ramos Concepcion. Ayan, ang wish ko po sa inyong tatlo ay more birthday to come at stay healthy everyday at maging healthy everyday at stay safe po at ingat po kayo palagi at God bless po. Ayan, happy birthday po. Ayan, kay Ma'am Ren Andres, shoutout po. Sabay-sabay ko na pong binisa yung sibuyas, bawang. Yung kamatis, hindi ko po ibibisa yun. Lalagay ko lang po pag may tubig na po ito. Para kulo lang siya. Ganyan po, kung may miso din, ang ginagawa ko lang po ay binibisa ko ng sibuyas, bawang. Tapos lalagyan ko ng miso. Minsan pagka naisipan ko isama yung kamatis sa gisa, pwede naman po isama yung kamatis sa gisa. Minsan naman parang yung talbog lang yung kamatis. Pag hinog na hinog naman po ang kamatis, napakadaling madurog pagka sa ulo. Yan, medyo malaki yung chop ko ng sibuyas. Pwede kayo mag-add ng maraming sibuyas kung gusto niyo dahil mura naman ang sibuyas ngayon. Ayan, ngayon nagisa ko na ay mag-add tayo ng tubig. Ayan, lagay tayo. At idadagdag ko na yung kamatis. Mura din ang kamatis ngayon. Pwede tayong mag-add ng marami kung gusto ninyo.
Sa ibang bansa naman kung walang kamatis, pwede kayong maglagay ng konting tomato sauce. Ayan, pwede po iyon. Hanggat hindi pa kumukulo, pwede na natin isabay dito sa ating ginisa na may sabaw. Ayan, yung sampalok na hinog pero maasim yan na may konting tamis para pantaramindo yan. Mayroon na rin yung asin. Ayan, nakapailalim lang yung asin. Sabay na natin yung labanos at kamatis. So kaya ako na inilagay yung, ayan po yung asin, oh. Yung ating labanos kasi medyo matagal siyang maluto. At yung isda naman natin ay napirito na po. Kaya konting kulo lang yun. Kaya naman po kasi pagka pinipirito ay hindi siya madaling maduro pagka ganyang ilulubog sa sabaw. So ayan, hantay lang natin yung kumulo ng kumulo. At titingnan natin kung ano kulang. Kung kulang sa asin, dagdag tayo ng hinog na bunga ng sampalok. Pwede tayong mag-adya ng buong paminta. Ayan, mamaya na lang po pagka sinabay na natin yung isda at gulay. Sabay-sabay natin iuhulog po dyan sa kumukulong sabaw mamaya. Ayan, kulong-kulong na siya. Tinikman ko na kanina. Ang sarap. Tama-tama yung alat at yung asim. Manamis-namis lang. Konting-konti lang. Hindi ganun katamis. So, unahin ko na yung ating mga gulay. Kahit anong gulay pwede. Pwede pong repolyo or pechay bagyo. Yan, depende sa availability ng gulay po ninyo sa inyong lugar. So, yan. Kasi yung iba, di po ba nasa ibang bansa. Sabay-sabay na natin yan. Tapos, iibabaw natin ngayon yung mga isda. Gagawin nating bed yung ating mga gulay. Kasi, pag naman nakaibabaw yung ating gulay, lalo't marami, hindi makita yung isda. Yung iba, sandok lang ng sandok. Hanggang sa nadudurog na yung isda, na tutusok na pala ng sandok na pag ganyan, hindi na natin nakikita ay nadudurog tuloy or nahahati. Ito na yung aking mga isda. Ilalagay ko na. Hindi ko na hinayaan tumulo na yung ibang mantika. Iaayos ko na lang o ia-arrange ko na lang. Saka natin tatakpan at pakuluan natin sa loob ng 10 minutes kasi luto naman na po itong isda. Ayan o, nakita nyo magmamantika yung ating isda. Para siyang bangus, diba? Kaya lang iba yung tiyan ng bangus. Iba yung mantika, pinakataba nito kasi parang mantika pag kinagat nyo. Hindi ko lang alam kung dahil, hindi ko alam kung alaga to nung dealer ng hinto ni nanay. So ayan, nagpapaalok. Hindi ko muna itanong kung magkano kilo. Pwede ako mag-online nito. Tapos i-deliver na lang natin. Ayan. Tapos ito, ayan, lubog natin. Kasi naka-triangle din. So siguro pa side. Para medyo malutong pa yung gitna. Ayan. So ito, hindi ito yung dadaling ko kay doktora. Ano na lang, longganisa. Ayaw niya nang may sabaw pagka sa school. So tatakpan natin, hayaan natin sa high fire sa loob ng 5 to 10 minutes. Check natin. Ayan. Pagkatapos ng high fire, hinaan ko na siya. Hayaan ko lang siya naka high fire sa loob ng 5 minutes. Ayan. So napansin nyo bakit high fire sa tagal? Kasi po mas gusto po ni nanay ngayon yung lutong-luto yung gulay at malambot. Yan, palagi ko po sinasabi yan. At saka ganoon na rin po ako, nahihirapan na po kasi nga akong mumuya para malambot na siya. Ayan. Itong okra natin medyo ilubog pa natin. Ayan, sinipanigang mo, sarap po. So bilingin natin to. Naku, kung yung mga anak ko po tatanungin nyo, mga kapudi, mas gusto na yung peritong isda lang. So hindi ko lang alam kung papagalitan pa ako ni nanay dyan. Sasabihin no, sana nagtabi ka nung hindi nakalagay sa sabaw, yung perito lang siya. Kasi yung mga bata nga, puro perito. Kaya lang, syempre po kaya ayoko i-tolerate, ay baka makatandaan nila na gano'n, tataas, kahit bata pa sila, mataas na cholesterol level nila or triglycerides, di po ba? So yun, nakita niyo naman kahit yung iba, batang bata pa, nagkakaroon ng diabetes or na high blood, parang gano'n. Pero sa case naman nila, kasi si doktora ngayon ay active dahil nagpa-badminton siya after ng uwian nung hindi pa siya nagtitraining sa Photodrome. So ngayon, napansin nyo, sunog po yung mukha niya, yung braso niya, dahil nga sa kakapractice sa Photodrome araw-araw. At nakabakat yung face mask niya, yung maputi lang na part sa mukha niya ay yung natatakpan ng face mask.
Kaya nahihiya nga siya kasi pinagtatawanan ng ate niya tsaka ng kuya niya. Sabi ko, huwag niyo pagtawanan kasi baka sumpungin niya. So, kailangan ibili ko siya ng cap, yung sombrero para pang cover sa mukha niya. Hindi lang pa ako nagagawi sa bayan uli. So baka bukas, ayan. So ayan, pwede na po yan mga kapudi dahil siguradong iinit pa yan mamaya dahil alam niyo nga sabaw. Kailangan pag kumain ay mainit na sabaw. Itatabi ko lang to kasi open na yung kanyang tiyan. Baka madurog sa ilalim kung hindi mapansin. Ayan, let's eat mga kapudi. Sana meron po kayong nakuhang idea ngayong araw na to. At ayan, thank you for watching. Ayan, susundo naman po tayo kay nanay at siyempre maghahabit tayo ng pagkain at lunch ni Doktora sa barangka na naman po. Ayan. Grand Rev 1959. Ayan, nangangamusta po siya. Tapos Melodia Caballero, Violet Sombrero, at It's Gotta Be Dayan. Siyempre, kadikit na agad yung It's Gotta Be Dayan. Sino pa ba? Ayan, madali palang tingnan dito. Sir Michael Cambao, Randy Rapp sa TV. Ito, Sir Berhil Santos, Jocelyn Tinido, Ma'am Lourdes Go, Sir Robert Cruz. Ito, Shirley Ruas. Yan, shoutout po sa inyo. Bobby Dominguez pala. Akira, shoutout po. JC Garbeck Channel. Cherik. Tapos Holy Week Baliwag, shoutout po. The Walton Family, shoutout po sa inyo. At kay Sir Willie Samonte, kay Ma'am Emerciana San Andres, yan, baka marami akong makalimutan. Sir Celso Villanueva, Sir Alcanon, at kay Tita Seni. Sino pa ba? Kuya Noel Concepcion, shoutout po. At ayan, yung mga nakalimutan ko, next time po uli para ayan, nakapag-shoutout na naman po tayo uli. Yan, shoutout po Ma'am Yolanda Santiago at kay Sir Janjan Valera at kay Ma'am Valera. At shoutout po sa Aning Family. Ayan, sa mga laging sinusupresa nila Sir Janjan at saka ni Ma'am Buena. Ayan, shoutout po sa inyo. At shoutout po kay Mama Analisa Ramos. Ayan, sa classmate po ni Mr. Hindi ko lang alam kung elementary or high school. Ayan, shoutout po. Sa bagay nung high school po ay first year high school lang dito si Mr. Tapos lumipat na siya ng Manila sa Holy Trinity. Parang Holy Trinity po siya nag high school. Tapos FEU po siya nag-college po. Ayan mga kapuli. Kay Grail McCoy, shoutout po sa inyo. So ito po ay, ayan, nakaluto na tayo. At maya maya maghahanda na ako para yan ihatid si nanay. So ito, dadaling ko to. Nakatanggal na siya. At actually matagal na siya nakatanggal kasi ayaw po niya, ito napipihit, ito ayaw. So baka nag-stock or may mali akong nagawa nung nag-general cleaning ako. Yan. Pero actually po ang kala naman po kasi talaga kailangan 2 years lang pinapalitan. At dahil gaya nito ay nauupod to dito, tapos ito kailangan palitan yung burner. Pero ito po kasi kay nanay. So ito naman bigay sa akin ni Sir Robert at saka sino pa ba, si Ma'am Virginia Ponce-Casilio. Ayan, shoutout po. So ito ba mga kapudi, pagsundo ka nanay, isasama ko kasi ipate-testing daw ni nanay ipagawa. Pero sabi ko po kay nanay na ang kalan po ay 2 years lang ang kailangang buhay. Pero depende po siguro. Yung kalan po siguro na talagang overuse, yung mga ganun. Kailangan within 2 years pinapalitan kasi yung pong pinakatuntungan ng burner niya ay napupudpod. Nagkakaroon ng kalawang. Tapos yung burner niya kailangan palitan ng bago. So kung hindi pa naman pudpod, pwedeng palitan ng burner. At yun po kasi kay nanay. So hindi ko alam kung sa pagkakalinis ko kaya nagkaroon ng defect na ayaw bumukas or may umipit. Pero bibili po ako ng bago na ganon. Hindi ko lang po alam kung yung kulay gray. Pero ganon siya, double burner po. Or yung may nakita ako na black yata or gray. Pero dalawang burner din po kasi mas maganda po na may kasamang ganon. Bukod po dun sa heavy duty na kalan. Ayan, yung heavy duty kalan galing po yan
kay Sir Robert. Yan, thank you po. At saka yung gift po sa akin ni Sir Robert at ni Ma'am Virginia Puencosillo. Yan, shoutout po kay Ma'am Virginia Puencosillo. Yan. At kay Ma'am Pia Sigua at saka kay Sir Lexter Sigua. Yan, sana tama yung sinabi ko kung Lexter ba. Tapos po, ayan, nagbigay nga po sa akin si Sir Robert ngayon ng pera. Sabi niya, bumili ako ng bagong heavy duty or kung pwedeng magawa yung heavy duty. So, yun, pinix ni Mr. Kaya lang, hindi na po siya nag-automatic. Di po ba pag pinihit na ganon, nagsisindi na siyang kusa. Ngayon, minsan, mas madalas na hindi. Minsan lang yung pag pinihit mo, nagsisindi siya agad. Dahil nga siguro naapektuhan na nung nag-apoy dun sa gilid, dun sa hose. Tapos, hindi ko napansin habang tumatagal, nasusunog na pala yung ilalim niya. So, yun. Ngayon, bala ko po, bumili nga ako ng nakalan yung dalawang burner na ganon. Yun po. So, yun po. Thank you po kay Sir Robert. Ayan. So, yun. Sabi ko nga kay nanay, parang huwag na nga niya ipagawa ito. Sabi niya, kung magagawa, ay gawin kasi si nanay parang may sakit na hoarding eh. Yan. So, sorry po, hindi sa inano ko siya. Kasi po, dati nakaipon siya ng dalawang washing machine na sira na. Naka-stack lang po sa kwarto niya, nilalagyan niya ng maruming damit. Hanggang sabi ko, nanay, i-let go mo na. Kasi paggawa siya ng paggawa ng makina, ng washing machine, pero hindi na rin po talaga magagawa, lalo na kung matagal niya. Hindi siya marunong mag-let go ng gamit, kahit sira na, kasi ang inano niya, pinaghirapan po niya yung pinambili po doon. So, yan. So, itong kalan, hindi ko lang alam kung pag napagawa niya, itatabi niya. Kasi, ilalagay ko po dito yung bibilin ko na nakalan na binigay po ni Sir Robert Vicena na pambili. Thank you po, Sir Robert. At ayun po, God bless you more po. Ayan. At ayan, thank you po sa mga silent viewers. Ayan. Thank you po sa inyo at sa patuloy na suporta at panonood. At shoutout po kay Sir Jay Narido. Ayan. Yan, lagi ko nakakalimutan kasi po yung iba, naging friend ko po sa FB, pero hindi ko po siya nakikita nagko-comment sa YouTube, sa mga video ko. Or baka iba po yung name nila sa YouTube. So yan. Shoutout po kay Sir Narido at sa Mrs. ni Sir Jay Narido na nasa abroad. Ayan. Thank you very much po sa inyo. At hindi ko pa alam kung sino yung ibang friend ko sa Messenger kung meron akong hindi na i-shoutout na viewers po. Ayan. Thank you po. Ayan. Shoutout po sa inyo kung sino man po kayo, sa mga, lalo na sa mga silent viewers. At syempre po yung laging nagko-comment. Ayan. Pantay-pantay lang naman po sa inyo yung aking pasasalamat. Thank you po. Ayan, ilalagay na natin dito sa Enwo para hindi ko na makalimutan. Ayan, naka-shirt pa. Kita nyo, ang daming alikabok po talaga ng Enwo. Kahit anong punas, araw-araw ay meron dahil nga po napaka-alikabok dito sa aming harapan. Mas doble ngayon dahil may hinuhukay. So ayan, nakita nyo yung dalawang bag na yan. Mga manggang hindi pa ganun kagulang. Diba tawag nila gulang, magulang na raw. Ibig sabihin parang hindi pa siya yung yung kinakain na mahinog-hinog. Ayan, nilagay ko na dito. Ibig sabihin na hindi pa mahinog-hinog, maasim-asim pa siya. Pero ito naman po ay manggang Indian mango. Ayan. Pinadala lang po ni nanay yan kay Rodel o yung kamag-anak na po namin na dumating galing Dubai po. Ayan. Para matikman naman po siya kasi nung nagpa-surprise siya, naamoy po namin na nagluluto ng bagoong yung nanay niya at alam ko siya yung may request nun dahil mahilig siya dati na maggisa ng mga bagoong. Ayan, minsan nilalagyan niya ng ketchup, di ba George? Ayan. So ayan po. So ayan, ayos na po ako, re-ready ko na dahil dadanan ko ng pagkain si doktor tapos susunduin ko po si nanay.